Maulap at katamtamang panahon sa halos buong bahagi ng bansa, maliban na lamang silang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas na makakaranas pa rin ng mga mas mauulap at mga ilang isolated rain showers. Ang surface trough ay maaaring magpaulan sa Eastern Visayas at Mindanao sa loob ng 24 o sa susunod na 30 hours. Total na lindol nung nakaraang buwan, umabot sa total of 838. At report para sa climate assessment for February, tatalakayin natin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Marso, March 1, 2025. Ang oras nating Boss Mike may umaga ay alas 10:37 na ng umaga. Unti-unti nang nakakaramdam na tayo na medyo warmer na umaga hanggang tanghali. Maliban na lamang sa gabi at madaling araw na nakakaramdam pa rin tayo ng remnants nitong ating northeasterlies na nagbubunsod ng mas malamig na temperatura, lalo na sa buong bahagi pa rin ng Lolo Luzon o extreme Lolo Luzon. So dahil dyan ay hindi pa totally wala ang amihan, pero mula ngayong linggong ito ng Marso ay unti-unti nang mas makakaramdam pa tayo ng mas malinsangan na. Unti-unti yan ha, lalo na pagpasok ng ikalang linggo ng Marso na kung saan ay totally mas ramdam na natin ang mataas na heat index mga folks. So expected this week po, kahit hindi ko man masubaybayan ang mga report ni Pag-asa, alam ko na this week na darating ay magde-declare na sila ng end of transition ng amihan. Dahil na-report na rin natin kasi ang amihan ay halos palayo na nga po siya, nasa may bandang China na nga po yung flow ng amihan. So palayo na siya at patapos na po yung kanyang flow mula sa northeast side. Malakas na po kasi yung tulak ng easterlies natin, kaya napapalitan na ito ng most warmer at mainit na easterly trade wind na. Dahil nga po papasok na nga po kasi ang ating hot dry season. So sa ating lightning detection system, at least may nadedetect tayo rito na at least mga 2 lightning strikes sa may bandang Kaluran, bandang La Union. Ingat po, baka nakakaranas kayo ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. At sa may bandang baybay naman ng Bicol Region ay meron ding isa dyan. So maaaring may mga pag-ulan kayong nararanasan dyan dahil maulap ngayon ang paligid na yan ng Bicol Region at hilagang bahagi ng Samar Region. Asahan pa rin kayo nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw ngayong unang araw ng Marso. At dahil sa mga kalat-kalat ng yan ay magdala po ng pananggalang sa ulan bukod sa magiging tinding sikat pa rin ng araw. Nalalabi kasi ng bansa, halos katamtaman at fairly weather na tayo. Unti-unti na po yan. Nararamdaman na natin ang most of fairly weather at mapapalitan na ito kasi ng high pressure na kasamay ng mataas na hot humid na unti-unti. So unang araw pa lamang ng Marso, so hindi pa totally nagta-transitionize yung ating climate. So nakataas ngayon ang thunderstorm watch mula sa data feed dito sa aking webpage sa NCR at sa Visayas. Well, as usual yan ay within 12 hours pareho ay sa bahagi ng NCR ay kasama daw Metro Manila na magkaroon ng mga isolated rain showers. Well, kita naman natin sa forecast and storm prediction, 30% chance na maaari pa rin tayong ulanin sa Metro Manila. Malamang isolated yan dahil sa umaga, ngayong tanghali, mainit, maaraw. Then pagdating ng hapon, magkakaroon ng condensation. So magkakaroon ng possible isolated rain showers pa rin dito sa NCR. Anytime naman yan, maging sa may bandang Visayas. So thunderstorm is likely mabubuo dito sa Metro Manila kasama ng Rizal, Laguna hanggang Cavite na yan. Sa Visayas naman, halos buong Visayas area mula Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar o buong Samar area, Iloilo hanggang Panay Island na yan. Madadamay na yan. At hanggang Aklan at Capiz. So kasama na ang Panay Island yan na maaaring ulanin. Magkakaroon kayo ng mga isolated rain showers na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat. Lalo na sa hapon po. Madalas yan, dapit hapon. Gaya lang naman ng mga nakarang taon yan, tuwing hapon o magdadapit hapon, madalas bumubusang ulan sa atin. Kapag lumalamig na yung temperatura, siyempre yung water moisture sa himpapawid, bibigat at babagsak na lamang yan sa kalupaan. Siyempre magiging random yan, so scattered and isolated ang mangyayaring pag-ulan. So umaga,
Prepare kayo ng payong dahil sa tinding sikat ng araw na. Madalas na tayong matitinding sikat ng araw. Bagmat nagkakaroon tayo mga gloomy pa rin at overcast at haze. Sa lowest temperature na itala na aking weather station, kinayang 5:49 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24 degrees Celsius sa sarado. At kahapon, nakapagtala kami, pinaka-highest na sa amin, ang 32.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:16 PM. Meaning, mababa pa rin ang heat index namin na nasa 38.5 degrees Celsius lamang ang naitala namin kahapon dito sa amin sa Caloocan. Kung tatabi naman sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose, pa rin sa may Occidental Mindoro na nangunguna sa 35 degrees Celsius na highest air temperature sa kanila at nanatiling napakagmaginaw pa rin sa Baguio na 14.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. Sa Inulan naman, ang Butuan nakaranas ng 36 mm na rainfall sa kanila at since unang araw naman ay wala tayong average. Pero yung ulan, wala pa tayong naulan so far kahapon. At pumasok na po ang month of March. Ang average na rainfall namin nitong mga nakaraang March ay nasa 31.6 mm lamang. So ibig sabihin, lumalabas, very low pa rin ang ine-expect natin na magiging ulan dito sa amin sa Caloocan. Pero malay natin, baka maging kagaya yan last month na in-expect natin 17 mm lamang ang total rainfall namin for the month of February. Pero humigit pala. Umabot sa 100 mahigit na milimetro ang naging biglaang pag-ulan. So, tingnan natin kung malalagpasan yan ngayong month of March since hot dry season na tayo. So, tingnan po natin mga folks. Sa atin namang outside humidity, 68%. So, medyo pa-dryer pa rin tayo. Bumaba ito ng 2% since last hour. At bumababa na o mas bumababa pa ang ating barometric pressure ngayon na nasa 1,012 hectopascals. At mabagal itong bumaba since last hour. So, humihina na po yung ating atmospheric pressure, meaning palayo na talaga ang ating amihan. Bumababa na mas lumalayo na yung ating amihan. So, papalit na talaga yung tag-init. Medyo ready na tayo mga folks. Natiling unsettled ang ating geomagnetic field. So, within 2 to 3 days pa rin yan. Ipaliwanag na natin yan. Pero tingnan natin yung current condition niya. Report nito since kanina madaling araw pa lang naman ito, 1:57 AM. So natiling KPE5 index ang geomagnetic natin na G1 minor. So gaya pa rin nung nakarang araw ay manatili pa rin tayo may mga possible poleward 60 degrees geomagnetic latitude at mga ilang possible weak fluctuations. Mostly sa northern hemisphere yan, hindi masyado apektado dito sa atin sa Pilipinas. So ngayong araw ay possible 4.67 to 5 KP index o G1, minor geomagnetic ang ating inaasahan na mararanasan. Mababa pareho ang ating solar radiation forecast at radio blackout na nasa 30% lang. So wala tayong masyadong problema. Despite na may mga burst ng CME o HSRF o yung tinatawag na HSS. Yan. Yung propagation, yung influence ng coronal mass ejection kasi yan since noong February 25. But since wala na masyado, moderate, umaabot lamang sa moderate speed yung propagation kaya medyo nadedetect. Pero yung sunspots ay halos hindi masyado kalakihan. Maliliit lamang yung mga cluster nito na nakatutok sa Earth. So, medyo hindi tayo masyado mamumblema kahit papano. Yan, ang 104 yung ating sunspot number ngayon. At inasa magiging quiet ito sa mga susunod na araw o for the next 2 days. Magiging quiet daw ang forecast natin sa KP Index. Maganda po yan. So expected wala tayong inaasahan na solar X-rays at solar X-ray events. At yung solar photon medyo kalmado na siya ngayong araw. So expected pa rin ang unsettled to active ang ating magiging geomagnetic activity. At hindi naman so far mabigat sa ating magnetosphere. Kitang-kita naman dito sa ating real-time magnetometer monitoring courtesy of NOAA syempre. Medyo nakakainga siya ng bahagya kahit papano. So yung ating TEC range ionospheric manatiling moderate to some high, lalo na sa may bandang Mid-Pacific, bahagya lamang sa Pilipinas. Yan. So meron pa rin tayong at least mga ionospheric TEC error range. Maging sa derive kitang-kita ang mas higher focus dito sa may bandang Southern Hemisphere at dito sa may bandang Northern Hemisphere, bandang Alaska at bandang Canada umaabot. So
dito sa atin sa Pilipinas, hindi naman so far masyado. So wala tayong masyadong auroral event, maliit lamang yan, at medyo nakakahinga na ng kaunti yung propagation ng plasma density. So medyo mahihina at mababagal na yung flow sa kanya. Yung solar wind na lamang na medyo nag-above average o nag-above to moderate o moderate to above, moderate yung solar wind. Ayan o. Nag-moderate lamang siya or maring mag-above, pero fluctuation lamang mangyayari. So medyo mabilis yung flow ng ating solar wind. Bagamat malakas, hindi naman masyado makaka-apekto sa ating dirigium absorption dahil wala naman tayong malakas na solar flare. So yung probability lamang niya 43% lamang yung probability of solar flare. So medyo mababa, hindi man lang umabot ng 50% chance. Pero bantay-bantayin pa rin natin dahil medyo malikot ang ating haring araw na medyo nagpa-fluster pa rin yung kanyang plasma. Ayan o. Nakikita nyo po yan in the past 48-hour period po yan mula sa LASCO probe. Ayan. Medyo nagpa-fluster pa rin. O yan o. Nagkakaroon pa rin ng ilang burst ng ating solar probe. Yan. Ang kagandahan lang hindi direktang nakatutok sa Earth o hindi direkta sa Earth yung tama niyan. So medyo maganda pa rin at medyo good news. So sa atang high tide and low tide status, medyo pa high tide po tayo. May 1 hour and 6 minutes na lang. O mamayang 12:03 PM pa po ito magma-maximum high tide. So kung titingnan natin kung mataas pa rin ba magiging high tide natin. Yan. Well, kung titingnan natin dito ay mababa pa rin yung pagiging high tide niya hanggang 0.3 meters lamang. Yan. Anyway, since nagdagdag ako ng water level o yung tinatawag na tsunami monitoring natin, dito natin makikita yung real time ng galaw ng karagatan, yung bodies of water natin. Ganyan na hitsura niyan. So kung titingnan natin sa bodies of water, basis dito sa ating earthquake and tracking observation, dahil naglagay nga po tayo ng panibagong tsunami monitoring. Ayan. Ay, ito po yon. Ang kinuha natin na high tide and low tide ay dito sa Manila Bay. Kung titingnan nyo po, kita natin yung real time ng propagation ng high tide and low tide. So, kasalukuyan, medyo moderate pa lang tayo. Ayan. So, mukhang magha-high tide pa lamang pero hanggang at least mga 0.3 meters ang taas. According dito. So, dito kasi yung pinaka-zero niyan. So, mga 0.3 lamang yan. Ito kasi sea level ito. Hindi natin pwedeng pagbasehan ito as high tide o low tide. Pero parehong-pareho yung galaw ng pag nagha-high tide. Nagha-high tide siya. Nag-high tide ito kagabi. Mga 10:33 yung maximum high tide niya. Yan. Umabot ng halos mahigit 1 meter. Mga 1.6. Kung susubtract mo yung 1 meters dyan, so mga 1.6 meters po yan, yung pinaka-high tide kagabi, mga alas 10. Ayun 1.4 to 1.6. Ayun kitang-kita naman po. So, pareho lang yan. Pero ito, real time kasi yan. Yun yung actual na galaw ng tubig. Pero hindi natin pwedeng pagbasihan yan para sa high tide and low tide status. Minagamit kasi yan sa pagmomonitor ng ating tsunami. Pero at least kitang-kita nyo po na pareho lamang dito. Yan. Magha-high tide siya, mga 0.3 meters lamang ang itataas. So, hindi masyado mataas yung magiging high tide. Mga mamayang maghahating gabi pa, ito mag-high tide. Ayan mga 1 meters, mamayang 11:16 PM. Oras natin yan dito sa Pilipinas. At least ito malinaw po. Mga mamayang maghahating gabi pa po mag-high tide na aabot sa mahigit 1 meters ang magiging taas ng dagat. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:12 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:04 PM. So wala pa tayong may-report sa moonrise and moonset dahil halos 2% pa lamang yung eliminated nito. So diretso agad tayo muna sa ating local weather outlook para ngayong unang araw ng March 1. Ngayong Sabado po yan, hanggang bukas ng Linggo, nasahang magiging partly cloudy daw ang ating maghapon, pero may chance daw tayo na pag-ulan dito sa Metro Manila. Base sa aking monitoring forecast sa Caloocan, nasa 29 to 30% chance of rain. Bukas naman na Linggo ay chance na niya
mas mababa, 16 to 20% chance. So, most probably, isolated lamang ito. So, medyo ready pa rin kayo ng pananggalang sa ulan, lalo na sa hapon po. Sa mga kababayan natin na mamamasyal ngayong araw. At highest and lowest temperature expected, maglalaro 32 to 33 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita naman po dito sa pinaka-colored RGB natin. Ilang kaulapan lamang ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Bicol Region, lalo na sa baybandang Catanduanes, ilang bahagi ng Camarines Sur, Legazpi hanggang Sorsogon. Sa may bandang Eastern Samar naman, diyan sa may bandang norte ng Lawang, Northern Samar, at ilang bahagi diyan sa may bandang Mapanas, Katbog, Lope de Vega at ilang areas ng Atchete. Maaring ulanin din ang bandang Dolores. So at yan lamang ang nakikita natin na mas uulanin ngayong maghapon at ilang bahagi ng sentro ng Visayas. Pero magsisimula muna tayo sa Luzon. Well, makikita po natin dito sa satellite imagery ay halos clear skies po tayo, moderate and fairly weather po tayo sa buong bahagi yan ng Luzon, so wala tayong masyado magiging komento dyan. At kung titingnan natin para sa expected na water vapor, gamit ang ating average o AVN o true color, yan, na infrared, makikita po na halos fairly weather naman ang buong bahagi ng Northern Luzon. The rest, hanggang sa buong Kanluran, medyo drier pa rin tayo dyan. May mga ilang partly cloudy lamang ang iira sa may bandang Isabela, pababa na yan ng Aurora Region hanggang Quezon Province. So magkaroon man kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically mga light rain showers lamang ang iiral dito. At mula sa may bandang Santa Luzon, the rest ng buong Pangasinan, pababa ng Zambales hanggang Olongapo na po yan, ay magiging mas katamtama naman tayo dyan. Mga ilang partly cloudy, pero moderate to fairly weather naman tayo dyan, pababa ng buong Bulacan, Mapapampanga man yan o Metro Manila. Mga ilang kaulapan lamang ang iral, so mga isolated lamang na mahihinang pag-ulan ang posibleng mag-isolated rain showers, kabilang na nga pang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Pero moderate to fairly weather ang general weather systems natin sa Metro Manila hanggang Calabarzon area. Kabilang na rin ang ilang bahagi ng Quezon Province hanggang Atimunan, Quezon. Magkaroon man kayo ng pag-ulan sa bandang Quezon Province, lalo na sa bandang Atimunan hanggang Camarines Norte, ay magiging light to some moderate rain showers lamang ang iiral. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan, lalo na sa mga taga Camarines Norte and the rest ng Bicol Region. At mula sa buong bahagi ng Mimaropa area, well, mataas po ang magiging air temperature natin sa buong bahagi ng Mindoro area, lalo na ng mga taga-Occidental Mindoro. As usual po, kayo ang mangunguna sa may pinakamaalinsangang panahon ngayong araw, kabilang na ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro, dyan sa pagitan ng San Jose. Katamtaman, ito lang partly cloudy lang din ang umiira sa may bandang Palawan, especially sa Puerto Princesa. So, mga mahihinang pag-ulan lamang ang magiging isolated rain showers ninyo dyan. Pero halos paghapon ay magiging mas katamtaman, moderate to fairly weather naman ang iiral. Wala naman sa buong bahagi ng Southern Luzon, kasama na ang buong Marinduque, Romblon hanggang Masbate. Magiging partly cloudy to some mostly cloudy ang iira sa may Masbate. So, magkaroon man kayo ng ulan dyan, mga ilang light to moderate showers ang medyo iiral sa inyo. At binanggit na nga natin ang halos buong parte ng Bicol Region na mas makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Mostly light to moderate showers ang iiral nito at maaring umabot sa minsanang heavy rain showers. Sa Visayas naman, unahin natin ang silangang bahagi na kung saan mas inuulan ngayon ang bahagi ng Northern Samar area. At binanggit na nga natin ang buong bahagi na yan ng Lawang, pababa, dyan sa may bandang Calbayog hanggang San Jose de Buan. Pero mula dito sa may bandang Oras, Dolores, bagamat magkakaroon kayo ng mga isolated light to some moderate rain showers, pero pababa ng Katbalogan, San Julian, sa Silangan, sa Borongan, pababa ng Gian Eastern Samar, magiging part dito sa mostly cloudy ang iiral sa inyo dyan, pero magiging moderate ang ating panahon dyan. Isolated rain showers lang din ang iiral sa buong bahagi ng southern part ng Samar, at halos buong Leyte area, central ng Visayas at west portions ng Visayas. At makikita naman po na mga ilang part dito sa mostly cloudy namang ang iiral sa buong bahagi ng Cebu, ilang bahagi ng Negros Region at Panay Island. So mostly moderate ang magiging lagay ng panahon natin. Puro isolated rain showers, mostly mga mahihinang pag-ulan lamang ito at mga ilang mga localized thunderstorms. So medyo okay lang at medyo pepper lamang sa mga ilang mga pananggalang sa ulan just in case. Or pwede kayong sumilong lang dahil hindi naman tumatagal lang more than 1 hour ang buhos nito.
medyo tumitila-tila din agad siya at aaraw. So, ganun po magiging lagay ng panahon ninyo. Meaning, mas mostly overcast ang magiging lagay ng panahon sa inyo. Parang dito sa mahagi ng Metro Manila. Sa Mindanao naman, moderate din ang lagay ng panahon at wily weather ang ilang bahagi ng central ng Mindanao hanggang northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang Lanao del Norte. Dito naman sa silangan ng Mindanao mula Surigao Region, pababa ng buong Caraga area, so kasama na ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, hanggang dito sa may bandang Surigao del Sur and the rest ng Davao de Oro area at Davao Oriental. Ngayong tanghali at nitong hapon ay medyo katamtaman na lagay ng panahon, pero binanggit na natin within 24 hours ay maaaring magkaroon kayo ng kalat-katapak ulan at maaaring sa susunod na 24 oras o within 30-hour period, magkakaroon kayo ng unti-unting mas makulimlim sa buong bahagi ng silangan ng Visayas at Mindanao at magkakaroon kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers. Dahil yung surface trap po kasi dito sa may bandang Palau ay umiiral ngayon ang malawakang surface trap o near equatorial trap na nagtatraverse patungo dito sa silangang bahagi po ng Visayas at Mindanao. So sa ngayon ay medyo katamtaman muna, pero mamaya hapon o hanggang rest ng 30-hour period, unti-unti mag-uulanin na naman kayo dyan. So be ready sa panahon galang sa ulan, mga folks, lalo na sa Eastern Mindanao. Sa ngayon, medyo katamtaman muna ang halos buong Davao Region. Kasama na ang buong Davao del Norte hanggang Davao Occidental na po yan. Mga ilang part nito sa Muslicaw din iiral, kabilang na ang buong Sorsogon area mula South Cotabato hanggang Maguindanao Region at Lanao del Sur. Katamtaman din at partly cloudy rin ang iiral sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, so magkaroon man kayo ng mga mahihinat kalat at pag-ulan, pero hindi naman ito nagtatagal. So expected ang mga pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially sa may bandang isla ng Basilan at Hulu, Sulu, yan, at ilang areas ng Zamboanga, Sibugay. So halos nalalabi naman sa moderate and fairly weather naman tayo. Mga ilang partly cloudy ang madalas na iiral at mas madalas ang uulanin so far ang ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Samar, lalo na sa may bandang Eastern Samar area na makakaranas. At sa loob ng 24 sa susunod na 24 o 30 oras ay unti-unti namang uulanin na ang buong Visayas at Mindanao dahil sa traversing nitong near equatorial trap na manggagaling sa isla ng Palau. So dahil wala naman tayo binamatay na anumang sama ng panahon, so saglit lang natin bibisitahin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So nanatiling Southern Hemisphere pa rin ang may mataas na average rainfall, especially yung mga tropical cyclone development. So sa mga nandiyan sa may bandang Australia ay patuloy pa rin kayong medyo may binabantay mga tropical cyclones. Na-expect pa rin sa unang linggo nga po ng March ay magiging above o probability rainfall pa rin tayo. 65 to 80% chance. Ayan, sa unang linggo po ng Marso. At sa ikalawang linggo nga po, dito pa lamang natin mas mararamdaman na ang mas matinding alinsangan na. Sa ngayon, medyo maulan-ulan pa hanggang March 11, 2025. So wala naman tayo magiging komento dito dahil maging amin sea level pressure, wala naman tayo nakikitaan dito na bumababa sa below 1,005 hectopascals o kahit man lang 1,006 hectopascals na umiiral. So madalas lamang na trap o surface trap lamang na magpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa. So diretso agad tayo sa ating ulat lindol since merong medyo malakas sa pagyanig na detect ng aking seismometer kaninang bandang alas 6:02 ng madaling araw. Yan. Mga bandang alas 6:02 ng madaling araw po yan. O oras, mga oras dito, mga 6:02 AM po yan. Yan. Mga 6:02 AM po yan na detect. Pero malawak po ang naging travel niyan bago mag-arrive dito sa atin sa Luzon. Saan ba yan? Base sa aking calculation na epicentral source, ito ay sa Banda Sea na may magnitude 5.6 to 5.7 na magnitude surface. Ayan, kitang-kita po. Pero malalim yung epicentral depth niya at 151 km ang lalim. Ayan po, yung point ng Banda Sea. So, bandang Papua New Guinea o pagitan ng bandang Indonesian Peninsula pa rin. So, na-detect yan ng aking aparato sa Caloocan, mga after 5 to 7 minutes. Ang travel time, well, kitang-kita naman, napakalayo niyan mula sa atin sa Pilipinas, lalo na sa Luzon. Kaya mga 7 minutes ito nag-travel time bago na-detect ng aking seismometer. Ito yung primary and secondary. Ito yung magnitude 6
magnitude 5.6 na pagyanig. So madaling araw pa lang naman ito na record yung malakas na pagyanig na to at wala namang sumunod, pero kung sisilipin natin sa data feed ni PBox ay merong isang magnitude 4.5 kagad ang naitala. Mababaw ito, 7 km lamang ang depth sa may bandang southeast ng Giporlos, Eastern Samar. Ito po yung location niya. So unang araw kagad, bungad kagad ang medyo marami-rami na kagad ang mga pagyanig after ng magnitude 4.5 dyan sa may bandang Eastern Samar. Malapit-lapit ito, pagitan ito ng bandang Dinagat Islands at Gian, Eastern Samar. So hopefully ay hindi kayo nakaramdam ng aftershocks, hopefully. Pero maging alisto tayo dahil medyo mababaw lamang ang mga naging pagyanig. After that, wala namang sumunod sa kanya at medyo marami-rami na kagad ang paglindol. At mula sa ating huling record, base sa ating historical earthquakes for the month of February, ay nakatotal tayo na 838 total earthquakes. Ayan. At ang pinakamababa na naitala ito kumpara nung January na mahigit sa 900 ang naging total earthquakes nung January. So last month of February, mas kaunti po ang naitalang mga paglindol. At mas konti din ang naitalang magnitude 5 kumpara last month na 6 ang magnitude 5.0. Pero parehong walang naitala na kahit isang magnitude 6.0 ang naitala. So total na naging total earthquakes ng magnitude 2.0 pataas, 792, at 35 sa magnitude 4.0 pataas at 5 sa magnitude 5.0. So lumalabas mukhang konti ang naging pagyanig nung nakaraang buwan ng February. Hindi kagaya nung January. Pero dahil mas kakaunti, mas lalo po tayong maging preparado at handa dahil maaring nag-energize na naman ang maaring mas malalakas na pagyanig sa mga susunod na buwan o sa mga susunod na mga araw. Hindi lang natin napepredict kasi ang eksakto. Pero at least may idea tayo dahil lalo na sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao na mas mataas ang cluster ng mga earthquakes. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, mahigit 215 lamang at plus 23 ang mga total na pagyanig. Mas kakaunti. So medyo mas lalo tayong maging handa dahil sa ganyan kakaunti. Maaaring nag-energize pa yung tectonic plates at anytime moment o anytime na lamang baka biglang magkaroon tayo ng mas malakas na pagyanig dahil sa naipong enerhiya nito. So wag nating baliwalaan yan kapag mas lalong konti ang mga pagyanig, lalong mas lalo po tayong maging alisto at maging handa. Samantala, para sa ating assessment o yung pinaka-climatological records natin for the month of February. So kung papansin natin sa ating monthly summary ay ang naitalang highest temperature sa amin sa Caloocan, pinakamataas ang 34.6 degrees Celsius for the month of February. So mas mababa ito kumpara last year na umabot ng 35.3 kaagad ang may naitala kami na highest temperature. So mas mababa ngayon ha, hindi kagaya last year. Sa high average temperatures, 31.2 degrees Celsius, mas mababa ito kumpara last year ng 2024. So mukhang mababa ang temperatura ngayong taon ha. At hindi agad mataas ang average temperature natin. Hindi gaya last year, mataas na kagad ang temperatura. At kung pagbabase naman natin ang average low, ganun din, pinakamababa ngayong taon ng February, hindi gaya last year. So kapag babase naman natin ang ulan ay pinakamataas naman ngayong taon ng February na umabot ng 111.6 mm ang total rainfall. Hindi kagaya last year, nasa 2.11 lamang ang total rainfall. Ayun halos 2.1 lamang, napakakonti. Last 2024. Yan. Pinakamababa na above average rainfall. Last month 111.6. So nag-high above average. Ibig sabihin kasi pumasok kasi meron tayong moderate La Nina, so nagkaroon ng moderate high average rainfall tayo last month. So mapapansin po ninyo kapag meron tayong La Nina, mas tumataas yung average rainfall natin. Hindi kagaya kapag El Nino. So maliwanag yan. Bagamat La Nina rin ang El Nino nga po pala. So La Nina lamang talaga at hindi kagaya pagka panahon ng El Nino, halos mababa talaga ang average rainfall. Yan, mas kokonti ang nagiging above average.
Hindi kagaya kapag mayroon tayong mga at least moderate La Nina, tumataas ng o nadadagdagan yung accumulated rainfall natin kapag kaganyan. So malinaw po yan. Sa wind speed, pinakamahina ang naging bugso na hangin ngayon, last month ng February, hindi kagaya last year. Maabot ng 72 kilometers per hour yung maximum wind speed. Yung average maximum wind speed natin ay 48 kilometers per hour. Last year naman, same date, same month, 51 kilometers per hour. So mapapansin niyo mukhang mas mahina ang naging climate natin ngayong taon. Mas mababa ngayon kumpara nung nakaraang taon. Well, tingnan natin sa pagpasok po ng March kung ito ay mas tumataas. So medyo malaki ang pagbabago ng ating climate so far. Bumababa siya. Magkakaalaman po pagdating ng March kung mahihigitan niya yung highest rainfall o wind speed o maging sa buhos ng ulan. Well, tingnan na lamang po natin mga folks. Kung pagbabasahin naman natin yung climate reports, NOAA style, makikita po natin ang naging pinaka highest climatological records ay ang month of January pa rin. Ayan o. So, highest pa rin ang January. At makikita natin, pagdating sa highest temperature naman, yung February 34, yan, ang pinakamataas o 34 degrees Celsius, ang may naging recorded na highest temperature na naitala. So mataas ang month of February so far. Sa loob ng 3 buwan, pero hindi pa natin included yung March, yung ano pa lang, January to February, highest pa rin yung February. So mapapansin po natin yan. At yung differences niya between highest and minimum mean, 24.8 at 31.1 degrees Celsius. So nangunguna po ang February sa may pinakamataas na temperatura, pero pagdating naman sa pinaka-lowest temperature recorded ay 22.8 degrees Celsius. Yan yung month of January ngayong taon. So highest ang month of February, ang lowest naman yung nakaraang February na bumaba sa 22.8 degrees Celsius ang lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan. So malinaw yan mga folks At kung pagbabasa naman natin sa observed temperature extremes mula sa nationwide monthly temperature averages and historical data mula sa data feed naman ni Pag-asa ay mula January 1 to 27, ang pinaka-lowest na naitala 11.5 degrees Celsius sa may bandang Latinidad Leyte, Latinidad Benguet. Yan, malinaw naman po yan. At sa Baguio City naman, pumapangalawa na 14.4 degrees Celsius as of February 23, yung pinaka-lowest recorded. At sa highest naman, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro. Well, malinaw naman po yan. Laging nangunguna talaga ang San Jose. Sa Occidental Mindoro ang may naire-record na may pinaka-highest temperature recorded. Base kay Pag-asa, 36 degrees Celsius ang naitala. So, ni-round up na po nila. 35.6 yung dito sa atin sa climatological natin. At kung mapapansin po natin ay dito 35 degrees. Yung last month umaabot ng 35.6 o 35.8. So nira-run up yan ni Pag-asa at nakasarado sa 36 degrees Celsius to 36.2 degrees Celsius ang highest recorded temperature last month. Sa lowest, ang Latinidad Benguet talaga ang nangunguna sa may pinaka-lowest temperature sa bansa. Pangalawa lamang ang Baguio City na may 14.4 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Manila, ang pinakamababang na itala sa Pag-asa site o Science Garden ay maging sa ibang lugar, gaya na lamang ng NAIA Pasay, ay nangunguna ang Science Garden sa may pinaka-lowest na 21.4 degrees Celsius. Pumapangalawa ang NAIA sa Pasay na 22.5 degrees Celsius. At sa highest temperature naman sa recorded ni Pag-asa, nangunguna ang NAIA sa Pasay na may 33.9 degrees Celsius. Pumapangalawa ang Science Garden o dyan sa Quezon City na may 33.6 degrees Celsius na highest temperature na naitala since February 12. So kung titingnan natin sa ating recorded na highest temperature sa amin sa Caloocan for the month of February, yan, kung babalikan po natin
yung station time records for monthly summary natin, ay nangunguna kami sa may pinakabas na sa 34.6 degrees Celsius. Hindi kagaya sa recorded ni Pag-asa ay ang pinaka-highest ay ang Science Garden na umabot lamang ng 33.6 degrees Celsius. Sa amin nasa 34 degrees Celsius. So mapapansin niyo po yung difference na mas mainit sa amin sa Caloocan kumpara sa kanila sa Science Garden kasi medyo mataas ang altitude sa may bandang Science Garden at mas makulimlim sa paligid nila dyan sa Quezon City. Hindi gagaya sa amin sa Caloocan na mas direkta ang init. Kaya umaabot sa amin 34.6 degrees Celsius. So nangunguna kami sa Caloocan pagdating sa pinaka-highest temperature for the month of February. At pangalawa lamang sa record ni Pag-asa na may 33.6 degrees Celsius na highest temperature. Yan. So mas mainit sa amin sa Caloocan kumpara sa kanila sa Quezon City. So malapit kami kasi sa dagat dito sa may bandang West Grace Park. Kaya nakakadagdag din yan sa factor ng mas nagiging mainit. So yun po yung maliwanag dyan at the rest, puro historical record yan. Importante ito kasing extremes natin for the month of February 2025. Record sa kay Pag-asa at dito naman sa amin sa Caloocan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng unang araw ng Marso, March 1, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw ng Marso, March 1, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa ating report ngayong umaga at ngayong tanghali o magtatanghali na. At madalas magiging maaraw na tayo at mostly clear skies at moderate. Kaya magdala po kayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa recording na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies.
Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.